Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Colossians chapter 2 verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang tagumpay. Ang tagumpay ng krus, marami po ang hindi nakakaalam nito, ano po? Pero sa spiritual reality, dun po naganap sa krus, ano po, yung pagkatalo ni Satanas. Ano po, kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8, walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang ito, sapagkat kung naunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Maging si Satanas nagkamali po. Ano po? At sabi sa banal na kasulatan, hindi ito naunawaan ng mga tagapamahala sa daigdig na ito. Ano po? Tinutukoy po dito yung mga principalities and powers. Ano po? Si Satanas at ang mga demonyo, ano po, hindi nila naintindihan yung nangyari sa krus. Nagkamali sila dahil unang-una pinatay nila yung walang kasalanan. Yun ang malaking pagkakamali ni Satanas. Ano po? Sa spiritual reality po, ang pwede lang magbayad ng kasalanan ng tao ay yung walang kasalanan. Kaya sa Old Testament po, sabi sa Hebrews chapter 9, verse 22, without shedding of blood, there will be no remission of sins. So, ang ating Panginoong Hesus, sabi sa John chapter 1 verse 29, siya yung kordero ng Diyos, the Lamb of God, yung walang kasalanan na magbabayad ng kasalanan ng tao. Siya yung naging propitiation ng ating mga kasalanan. Kaya maganda po ang nangyari sa ating mga believers doon pala sa krus, na bayaran ng lubos yung ating mga kasalanan, fully paid na. Yun ang malaking pagkakamali ni Satanas. Pinatay niya yung walang kasalanan, ang Panginoong Hesus, na siya lamang ang may karapatang magbayad ng ating mga kasalanan dahil siya'y walang kasalanan. So mapapansin nyo rin po sa krus, lubusan ng talo si Satanas, at napalaya na tayo sa kanya. Malinaw po yan, sabi sa Colossians chapter 1 verse 13. Sa buhay na ito, tayo pong mga believers, dapat maintindihan natin na wala nang kapangyarihan si Satanas sa ating buhay. Hindi niya na tayo hawak, hindi niya na tayo pag-aari. Tayo'y kabilang na sa pamilya ng Diyos dahil sa ginawang pagtubos ng Panginoong Hesus. Kaya yung ginagamit na term dyan, redemption, tinubos. Dati tayong nakasanla, ngayon ay tinubos na tayo at tayo'y kabilang ng muli sa paghahari ng Diyos. Kaya sa krus din po makikita natin na ginapi na ng Panginoong Hesus ang kamatayan at ang kapangyarihan nito sa buhay ng tao. Sabi sa Hebrews chapter 2 verse 14. So, kung naalala po ninyo, nung namatay si Lazaro, umiyak ang ating Panginoong Hesus. Siguro ang iisipin natin, kaya umiyak ang Panginoong Hesus dahil napakalapit o kaibigan niya si Lazaro, Pero ang katotohanan po doon, kaya po umiyak ang Panginoong Hesus dahil nakita niya yung kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng tao. Makikita po ninyo sa krus ay binayaran ng lubusan ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan upang hindi na tayo panghawakan ng kapangyarihan ng kamatayan. So in other words, dati si Satanas ang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan. Pero sa Revelations chapter 1 verse 18, si Jesus na ang may hawak ng susi ng Hades at ng kamatayan. Siya yung Alpha at Omega. So anong ibig sabihin yan, Pastor? Ibig sabihin tayong mga believers, hawak na ni Lord yung ating buhay. Kung tayo man ay mamamatay, hindi na sa kagustuhan ng dyablo, kundi dahil sa kagustuhan na ito ng Diyos. Yes, mamamatay pa rin tayo physically, pero tayo'y bubuhayin muli at bibigyan ng bagong katawang panlangit. Yan ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verses 40 to 49. Kaya lagi niyong tatandaan, malaya na tayo sa kapangyarihan ni Satanas at ng
kamatayan, mga believers. Kaya hindi na tayo ngayon natatakot sa kamatayan dahil alam natin tayo'y lubusan ng niligtas ng Panginoong Hesus. So makikita po ninyo, tagumpay ang message po ng cross. Ano po? Sabi sa Colossians chapter 2, verse 15, dahil lubusan ng ginapi ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kaaway. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Napaka-powerful po nito kung mauunawaan lamang namin. Nasa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus, kami ay lubusan ng napatawad sa aming mga kasalanan. Kami ay malayang-malaya na sa kapangyarihan ng kaaway at kami na ilipat na sa iyong paghahari. At simula ngayon, maaari naming ipamuhay ang isang victorious life sa mundong ito dahil sa tagumpay ng Panginoong Hesus doon sa krus. Salamat po sa mga katotohanan ito. Nananalig po kaming lubos sa mga katotohanan ito. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.